Hello guys, this is Jordan Valdez. Okay, so pag-uusapan po natin ngayon kung kailan po yung tamang panahon para pumasok sa business. Okay, so pag business kasi ang pinag-uusapan, napakaraming perspective ng tao. Isa sa sinasabi ng tao kaya ayaw nilang magnegosyo, wala raw silang pera. Naniniwala po ba kayo na kapag ang tao namumroblema sa pera sa araw na to, bukas problem pa rin niya pera? Okay, so next week, problem pa rin niya pera. Next month, problem pa rin niya pera. Next year, problem pa rin niya pera. Hanggat wala siyang binabago or dinadagdag sa ginagawa niya. Problema at problema siya kung problema niya pera. Okay po? So, sunod, sabi, ayaw nila mag-business kasi wala raw oras. So, nakakalungkot isipin kasi wala na nga pera, wala pang oras. Saan niya kaya ginugugol yung panahon at oras niya? Bakit siya nawawalan ng pera? Okay, so sunod, kaya ayaw daw pong mag-business kasi wala raw pong alam. Hindi niya raw pong linya ang pagninegosyo. Okay, so tignan po natin. So susunod, number 4, sabi, ayaw daw mag-business kasi risky daw, nakakatakot, baka malugi daw. Okay, so hindi pa nga sinisimulan, naiisip niya, lugi na agad. Okay, so kung naiisip mo na malulugi ka, at naiisip mo na baka maging successful ka, pareho ka lang din namang nag-isip, di ba? So, kung tatanungin kita, anong mas magandang isipin? Yung malugi ka or maging successful ka? Di ba? Kung mag-iisip ka lang din naman, kaibigan, mas maganda na yung positive yung isip mo. Okay? Pero sabihin na natin, kung aalokin ka mag-business ngayon, sa palagay mo ba, pagdating ng panahon, yan pa din yung problema mo? Okay? Ulitin ko yung tanong, kung aalokin ka mag-business ngayon, sa palagay mo, yan pa rin ba yung problema mo o hindi na? Diba? So, tignan po natin. Okay? Naniniwala po ba kayo sa life cycle? Ang life cycle po, dinadaanan po yan ng tao. So, para maging balanse po yung mundo. Okay? So, isa po sa life cycle na dinadaanan ng tao, syempre, nag-aaral po. Pag nagkaanak po tayo, syempre, pag-aaralin po ba natin, tama? Yung anak po natin, pag nagkaanak, pag-aaralin din po niya. Okay, so, gusto po ba natin habang buhay nag-aaral lang tayo? Or, yung anak po natin, gusto po ba natin habang buhay nag-aaral lang siya? Diba? Syempre, hindi. Gusto po natin makagraduate din. Diba? So, once nag-graduate po tayo, ano po yung next na pwede natin gawin? So, yun na po yung isang life cycle na hindi maiiwasan ng tao na gawin. Okay, so kahit hindi nakagraduate yung tao, kahit hindi nag-aral yung tao, dadaanan at dadaanan niya ang pagtatrabaho. So pag nagtatrabaho po ba tayo, gusto po ba natin buong buhay natin magtatrabaho tayo? Siyempre, kahit gustuin man natin, sasabihin ng company, sasabihin ng boss natin, mag-retire na tayo. Bakit? Kasi tumatanda na tayo. 60 years old na tayo, 65 years old na tayo. Ang gusto nilang hanapin, yung mas bata, yung mas aggressive, para maging productive yung trabaho. Okay, so, pag nag-retire na tayo, meron tayong retirement fee. Meron tayong savings. Okay? So, tanong, pag tumigil ba yung trabaho, titigil ba yung gastos? Siyempre, hindi. Tuloy-tuloy pa rin yung gastos. Naniniwala po ba kayo na kahit gaano karami yung pera, pag puro palabas, mauubos at mauubos ang pera? Siyempre, mauubos po, di ba? Kasi puro palabas eh. Pag age natin na 60 or 65, gumagastos tayo. Pwedeng tinutulungan natin yung anak natin. Pwedeng tumutulong pa tayo sa apo natin, di ba? Pag puro palabas ang pera, kahit gaano karami pala yan, mauubos at mauubos yan. Siguro, naiisip mo ngayon habang pinapanood mo ang video na to, na mag-i-invest ka, magagawa ka ng business. Okay? So, kung magbe-business ka rin pala later, buong buhay mo, nagtrabaho ka. Diba? Anong alam mo sa pagnenegosyo? Okay? So, first attempt, possible, mag-fail ka. So, habang gumagastos ka at nag-invest ka pa sa business, possible, maubos ang savings mo. Diba? Buong buhay mo kasi, nagtrabaho ka, hindi ka naman nagnegosyo. So, 60 or 65 ka pa lang, nag-business. Diba? So, doon pa lang pinag-aralan. Diba? Eh, nag-fail ka pa. Siyempre, nag-retire ka na, 60, 65, pwede ka pa bang magtrabaho?
Siyempre, hindi na. Pero, wag mo munang isipin yan kasi later pa naman yan. So, pag-usapan natin ngayon. Okay? So, kung yung pera mo, ayaw mo mag-business kasi wala ka pang pera, naniniwala ka ba yung pera kayang gawa ng paraan? Okay? So, sabihin na natin, meron kang nakita sa internet, nagbebenta ng kotse. 300,000. Okay? So, tinawagan mo yung nagbebenta, sinabi mo na, okay lang ba na ibenta ko rin yung kotse mo? Tapos, tutubuan ko na lang, 400,000 ko siya ibebenta. Pag pumayag siya, at nabenta mo yung kotse, meron kang 100,000. Problema pa ba yung pera or hindi na? Siyempre, hindi na. Siguro naman may mga kamag-anak ka, di ba? Kung nakita mo na maganda yung potential ng business, pwede ka manghiram sa mga kamag-anak mo or sa kakilala mo. Siyempre, pwede, di ba? Yung iba nga nagagawa ng paraan. Nakakabili sila ng gadget, nakakabili sila ng cellphone, di ba? Yung negosyo pa kaya, kapag sobrang ganda, hindi kayang gawa ng paraan. Siyempre, kung gusto talaga, kayang gawa ng paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Okay? So, dito, number 2, kung gusto mong magnegosyo ngayon, wala kang time. Bakit? Pag nag-retire ka ba, 60 or 65 years old, di ba magbi-business ka rin naman? May time ka pa ba niyan? Okay? So, ikaw na sumagot. Okay? So, sabi mo dito, ayaw mong mag-business kasi wala kang knowledge. Di ba? Kung ayaw mong mag-business kasi wala kang knowledge, bakit later, pag retire mo, 60 to 65 years old, buong buhay mo nagtrabaho ka, hindi ka naman nag-business. So, anong knowledge yung nakuha mo sa pagbi-business? Wala rin naman eh, di ba? So, dito, pareho lang. So, kung dito, ayaw mo mag-business kasi naiisip mo, risky. So, ito naman tanong ko sa'yo, what if ngayon ka nag-take ng risk? Sabihin natin, age mo 20 or 25 years old. Okay? So, ginawa mo yung business, 3 years from now or 5 years from now, nag-fail ka. Diba? Pwede mo pang ulitin. Pwede ka pang mag-try ulit. Siyempre, pwede. Diba? So, sabihin naman natin, nag-business ka later. 60 or 65 years old ka na. Ginawa mo yung business. Ganon din yung nangyari sa'yo. Nag-fail ka rin. 68 or 70 years old ka na. Pwede mo pang ulitin yung business. Pwede pa kung kaya mo pa. Diba? Pero, ibahin naman natin yung sitwasyon. What if, age of 28 years old, naging successful ka, nag-boom yung business mo? Diba? Imaginein mo, 28 years old ka, may sarili ka ng sasakyan. Ikaw mismo yung bumili, hindi mo inasa sa magulang mo or sa ibang tao. Sa sariling pagsisikap mo, imaginein mo nakabili ka ng mga sasakyan, nakabili ka ng mga sarili mong bahay, naging successful ka, nakapag-travel ka sa iba't ibang bansa, nakasakay ka sa sports car, age of 28 years old. What if 68 years old, naging successful ka? Imagine mo, nakasakay ka sa sports car or nagta-travel ka sa iba't ibang bansa. May enjoy mo pa kaya? Okay? So, naniniwala ka ba na kung ngayon ka magte-take ng risk para pag-aralan yung business, ngayon mo rin matututunan? Okay? Kung later ka magte-take ng risk para pag-aralan yung business, later mo pa matututunan. Okay? So, kung ngayon mo matututunan yung business, possible, ngayon ka na rin kumita. Kung later mo pa matututunan yung business, later ka pa kikita. Okay? So, kung tatanungin kita, kaibigan, kailan mas magandang simulan o pumasok sa business? Now or later? Okay? So, naniniwala po ako, yung pera na ilalabas natin, madaling kitain yan. Pero yung panahon at oras na nawawala sa atin, kahit gaano para karami yung pera natin, hindi po natin kayang ibalik yun. Okay, so I hope may natutunan po kayo. Salamat po.